يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم Ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati, bukod tanging para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin nawa ang kapayapaan, kanyang pagpapala, mapasa ating huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga sahih na hadith na matatagpuan sa Sahih ni Imam An-Nasa'i. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Atakum Ramadanu shahrun mubarak." Dumating sa inyo ang buwan ng Ramadan. Ito ay buwan na mubarak, buwan na tigib, puno ng pagpapala. Faradallahu fihi siyamahu. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng buwan na ito ng Ramadan ay itinagubilin, inobliga sa atin ang pag-aayuno sa buong buwan nito. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at sa buwan na ito ng Ramadan, mayroong nag-iisang gabi dito. Lillahi fihi laylatun khairun min alfi shahr. May nag-iisang gabi sa buwan na ito ng Ramadan na higit pa sa 1,000 buwan. Ang 1,000 buwan, mga kapatid sa pananampalataya, kung ating i-convert ito, tinatayang nasa 80 to 83 years ang kanyang equivalent. Sinasabi sa hadith na ito na mayroong isang gabi sa loob ng 1 buwan na ito, ng buwan ng Ramadan, na ang pagsamba dito, ang gawaing pagsamba, ang gawaing matuwid sa loob ng buwan na ito ay higit pa sa isang tao, higit na mas mainam kaysa sa taong biniyayaan ng 83 years na pagsamba. 83 years na siya ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon kainam, ganon ka puno ng pagpapala ang gabi na ito na bukod tanging nag-iisang gabi lamang sa loob ng buwan ng Ramadan. Sinabi pa sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima khairaha faqad hurim." Sino man ang iharam sa kanya, sabihin, sino man ang mapagkaitan ang mga kabutihang napapaloob sa buwan na ito, higit lalo sino mang ipagkait sa kanya ang gabi ng Laylatul Qadar, yung gabi na kung saan ay higit pa ang pagpapala sa taong biniyayaan ng 83 years na siya ay sumasamba sa loob ng mga taon na yon, tunay na siya ay napagkaitan. Kabilan siya sa mga taong nalugi. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira." Sa malapit na salin nito, sinabi ng Allah Ta'ala, katotohanan, ipinadala para sa inyo ang isang sugo. At ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang mga pananalita, siya'y huwaran sa inyo. Sa kanyang mga kilos, siya ay huwaran sa inyo. Sa kanyang mga kapamaraanan, kung paano niyang isinabuhay ang Islam, kung gaano ang kanyang pagsisikap, tuwing sasapit ang buwan ng Ramadan, siya ay halimbawa para sa mga taong mananampalataya, para sa mga taong naghahangad na makipagtagpo, mga tao, mga alipin na naghahangad na makatagpo nila ang kanilang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara Allaha kathira. At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinasabi sa aya na ito ay huwaran para sa mga taong parati ang umaalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa loob na ng huling 10 gabi ng mabiyayang buwan na ito at wala tayong ibang dapat na pamarisan hinggil sa kung paano natin dapat samantalahin, pakinabangan ang mga biyayang napapaloob sa mga huling sandaling ito ng buwan ng Ramadan, liban sa kung paano ito ipinakita at itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba para sa lahat ng kanyang ummah. Sabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qalat, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-'ashr." Ang kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwinang papasok ang huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan, shadda mi'zarah. Hinihigpitan niya, makikita sa kanya, hinihigpitan niya ang kanyang kasuotang pangilalim. Yan ang unang binanggit sa hadith na ito, dito sa narration na ito. Wa ahya laylahu. At binubuhay niya ang kanyang mga gabi. Pangatlo, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, wa ayqadha ahlahu
muttafaqun alayh. Ang hadith na ito ay matatagpuan sa Bukhari at Muslim. Ang dalawang aklat na ito, ang aklat ni Imam Bukhari at ang compilation ni Imam Muslim, ito ay itinuturing natin na pinakamapananaligang aklat pagkatapos ng aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Al-Quranul Karim. Sabi dito sa salaysay ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ang kalagayan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kapag pumasok na sa kanya ang huling mga gabi, ang huling 10 ng buwan ng Ramadan, hinihigpitan niya na ang kanyang kasuotang pangilalim. Nangangahulugan ito, sabi ng ating mga ulama, kabilang si Sheikh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah, sabi niya, unang matututunan dito, mauunawaan at sinasabi sa hadith na ito, na sa paghihigpit ng Rasulullah sa kasuotan niyang pangilalim, nagpapakita ito. Ito ay nagpapakita na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam buong puso niyang inihaharap at handa niyang ilaan ng kanyang sarili ang lahat ng kanyang atensyon sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Handa niya nang gugulin ang lahat ng kanyang mga lakas para sa mga natitirang gabi na ito ng buwan ng Ramadan. Nabanggit pa sa isang hadith sa naiulat ni Imam Muslim sa kanyang sahih, sabi dito sa simula ng hadith, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam hindi matatawaran ang kanyang pagsisikap, ang kanyang pagpupursige kapag sasapit na ang buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam hindi matatawaran ang kanyang pagsisikap sa ibada sa hindi Ramadan, pero higit lalo kapag nandiyan na ang buwan ng Ramadan. Sa karugtong pa ng hadith, sa pagpapatuloy ng hadith, sinabi doon, وَكَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. At kapag sumapit na ang huling bahagi ng buwan ng Ramadan, at ito na yung huling 10 gabi, mas lalong hindi matatawaran ng kanyang ipinapakitang pagsisikap at pagpupursigi sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito mapapantayan. Ibang level, ibang antas ang kanyang pagsamba kapag siya ay nasa huling 10 gabi na ng buwan ng Ramadan. Kabilang din sa pakahulugan ng hadith kung saan sinabing ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay hinihigpitan ng kanyang kasuotang pangilalim, mauunawaan din dito na pansamantalang isinasantabi muna. Ipinagpapaliban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsiping o pagtabi sa kanyang mga asawa. Bagaman ito ay pupwede sa buwan ng Ramadan, subalit mayroon mas mga mahahalaga pang gawain na doon nakatuon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mas nakikita siyang mas mahahalagang mga gawain pagsamba na dito niya gugugulin ng kanyang lakas sa mga natitirang gabi ng buwan ng Ramadan. Sabi pa sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, ahya laylahu, binubuhay niya ang mga gabi niya. Ibig sabihin, gising ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya ito tinutulugan. Ginagawa niyang buhay at masigla ang kanyang mga gabi sa huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan. Sa panong paraan niya binubuhay, sabi ng ating mga ulama, binubuhay niya ito sa pamamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng tarawih, at sa pamamagitan ng qiyamul layl o ng tahajjud. Kasunod, sabi rin dito, wa ayqadha ahlahu. Kabilang din sa kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na marapat nating pamarisan. Ngayong tayo ay nasa loob na ng huling 10 gabi, sabi sa hadith na ito, ginigising niya ang kanyang pamilya. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, kung pagdating sa pangmakamundong bagay, kung mayroong mabuting bagay, kung may mga biyaya na darating, matatamo natin, ipagkakaloob sa atin. Kulang yung saya natin kung yung pamilya natin hindi nila matatamasa yung biyaya na yun. Halimbawa, merong biyaya na darating sa atin, merong kabutihan, merong handog, merong regalo na ibibigay sa atin, gusto natin matanggap din yun, matamo rin yun ng ating pamilya. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, higit lalo ngayong buwan ng Ramadan, punong-puno ng pagpapala ang buwan na ito. Punong-puno ng pagpapala na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naririto ang isang gabi na kung saan ang gabing ito ay higit pa sa ang kabutihan nito, higit pa sa 1,000 buwan. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, maging huwaran nawa sa atin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa maging mga Muslim tayo na sumasamba sa Allah, nagpupursige ngayong huling 10 gabi na hindi tayo nakokontentong nagpupursige tayo habang ang pamilya natin ay mahimbing ang tulog. Gisingin natin sila bilang pagmamahal sa kanila. Kung mayroong darating na mga ayuda, mayroong darating na mga relief at ipamimigay diyan sa labas at sasabihing tawagin ang gustong tawagin. Walang limit
pumila ang gustong pumila kahit ilang ulit, hindi tayo papayag na tayo lang ang makakatanggap ng mga kabutihang ito. Gigisingin natin ang mga pamilya natin bilang pagmamahal sa kanila na gusto natin silang makasama sa mga kabutihan na ito.